Okay, class. Naisip nyo na ba kung ano talaga yung pinagkakaiba ng isang baguhan sa isang professional na social media manager? Pareho naman silang masipag, di ba? Pareho silang creative, pero bakit parang yung isa laging naghahabol, laging stressed, samantalang yung isa kalmado lang, organisado, tapos mas maganda pa ang resulta? Yon yung sikretong bubuksan natin ngayon. Sige, simulan na natin dito. Ang tunay na pagkakaiba, madalas wala yan sa galing o sa sipag. Nasa tool stack yan. Eto yung secret weapon ng mga professionals, isang sistema ng mga app na nagpapabilis at nagpapadali ng lahat. At ngayon, yung misma yung tutulungan ko kayong buuin. Isipin niyo yung eksena. Sa isang tabi, yung baguhan, halos nakadikit niya sa phone niya, araw-araw nag-iisip. Anong ipopost ko ngayon? Sa kabilang banda, andyan yung professional. Hawak niya yung maraming brands, pero yung plano niya para sa buong linggo, tapos na. Nakakauwi pa ng alas 5. Bakit? Kasi hindi sila nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na pwedeng i-automate. Ang kaibahan talaga, yung sistema. So, paano natin maaabot yung level na yon? Ang sagot ay yung pag-intindi na hindi lang ito tungkol sa pag-download ng kung anong sikat na app. Ang ginagawa ng mga pro, bumubuo sila ng isang interconnected system. Isang sistema kung saan bawat tool may malinaw na trabaho, may malinaw na purpose. Ang tawag nga natin dyan ay tool stack. Ulitin ko hindi to basta collection lang. Ito ay parang isang well-curated set of tools. Pinag-isipan, pinili ng magigi. At ang goal nito, 3. Paramihin yung output mo, ayusin yung daloy ng trabaho, at yung pinaka-importante, gawing sustainable. Ibig sabihin, kaya mong gawing ng tuloy-tuloy yung dekalidad na content nang hindi ka nauubos o nabuburn out. Okay, so ngayon, himayin natin itong tool stack. Let's break it down. Magsimula tayo sa pinakaumpisa ng lahat, sa buhay ng bawat content, ang paglikha or creation. Una sa lahat, yung design and video tools. Ang trabaho ng mga to ay simple lang, tulungan kang gumawa ng mga visuals at videos na mukhang professional. Pero hindi lang yun. Ang isa pang susi dito ay yung brand consistency. Gusto natin na lahat ng posts mo pare-pareho yung itsura, pare-pareho yung feel, at dito malaking tulong ang mga tool na to. At sino-sino ba yung mga bida sa kategoryan to? Well, andyan syempre ang Canva. Perfect para sa mabilis at magandang pag-design, kahit hindi ka professional designer. Para naman sa video editing, lalo na sa mga Reels at TikTok, nandyan ang CapCut. At para sa mga libreng high-quality na photos, nandyan ang Unsplash o Pexels. Sila yung pundasyon. Dito nagsisimula ang lahat ng magandang content. Okay, so nakagawa ka na ng magandang content, ganda ng design, ganda ng video. Anong susunod? Dito na ngayon papasok yung management and analytics system. Kung yung creation tools ang kamay, ito naman yung utak ng buong operasyon. Unahin natin yung scheduling tools. Alam nyo, ito yung magpapalaya sa inyo. Ito yung game changer. Imbes na mag-post ka araw-araw sa eksaktong oras manually, papayagan ka nito na iplano at ipila lahat ng content mo. Pweden para sa isang linggo o kahit para sa isang buwan pa. Isang upuan lang. May mga sikat na examples dyan tulad ng Buffer at Hootsuite. At syempre, huwag nating kalimutan yung libreng Meta Business Suite para sa Facebook at Instagram. Ang ganda dito, lahat ng accounts mo nasa iisang dashboard na lang. Isipin nyo, hindi mo na kailangan mag-login, log-out sa iba't ibang app. Napakalaking time saver niyan, promise. Sige, ngayon, paano mo malalaman kung effective ba yung mga pinopost mo? Kung may saysay ba yung pinaghirapan mo? Diyan na pumapasok ang analytics tools. Sila yung magsasabi sa'yo kung ano yung gumagana at ano yung hindi, based sa totoong data, hindi sa hula-hula lang o sa feeling mo. Dalawa yung non-negotiable dito. Una, yung native insights ng bawat platform. For example, yung Instagram Insights. Pangalawa, at ito yung super importante, ay Google Analytics. Bakit? Kasi ito yung kumukonekta ng social media efforts mo sa tunay na resulta sa website mo, tulad ng sales, sign-ups. Dito mo talaga makikita yung totoong ROI o return on investment. Next, medyo advanced na to pero mahalaga, social listening tools. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pag-monitor ng comments sa sarili mong page. Ito ay tungkol sa pakikinig sa mga usapan tungkol sa'yo, sa mga kakompetensya mo, sa buong industriya, sa buong internet. For example, malalaman mo kung may nagrereklamo sa product mo sa Twitter kahit hindi ka nila itag. Yung mga tools tulad ng Brand Watch at Mention,
Yan yung mga nagbibigay daan sa'yo para maging proactive. Sila yung parang mga espiya mo online. Malalaman mo agad kung may issue, may papuri o may bagong trend na kailangan mong sakyan bago pa to sumabog. At para mapag-isa at ma-organize ang lahat ng to, kailangan mo ng collaboration tools. Ito yung nagsisilbing organizational backbone. Dito mo inahayos yung content calendar mo, tinatrack mo yung progress ng bawat task, at nakikipag-usap ka sa team mo ng hindi magulo, hindi sa iba't ibang chat groups. At marami kang pagpipilian dito. Depende sa style nyo. May Notion na parang digital notebook, sobrang flexible. Merong Trello na very visual para mga digital sticky note. Andyan din yung Asana na mas structured para sa mga team na maraming deadlines. At syempre, yung simple pero super effective na Google Workspace. So ayan na. Ngayong alam na natin yung mga pyesa, oras na para buuin yung makina. Ipapakita ko sa inyo kung paano ba nag-uusap-usap tong mga tool na to para makabuo ng isang maayos at tuloy-tuloy na sistema. At ganito ang itsura ng isang professional workflow. Tingnan nyo. Una, create. Gamit ang design tools. Pangalawa, schedule. Gamit ang management tools. Pangatlo, analyze. Gamit ang analytics tools. At pang-apat, organize ang buong proseso para sa susunod na cycle. Kita nyo? Hindi siya hiwa-hiwalay. Isa siyang cycle. Isang tuloy-tulong na proseso na pundasyon ng tagumpay. Siyempre, ang tanong ng lahat, kailangan ko bang gumastos agad? Ang sagot, hindi. Ang prinsipyo natin, simple lang. Magsimula sa libre. Mag-upgrade ka lang kapag kailangan na talaga. Pag may problema na hindi na kaya ng free tool, alam nyo yung mga free tools ngayon sobrang powerful na, kadalasan sapat na sila. Halimbawa, kung solo creator ka, heto ang isang perfect starter stack. Gamitin mo yung Canva Free para sa design, Buffer Free para sa scheduling ng hanggang 3 accounts, at Google Sheets para sa content calendar mo. Simple 'di ba? Libre pa, pero napaka-epektibo. Ito ang patunay na hindi mo kailangan ng malaking budget para magsimula ng tama. Ngayon, habang lumalaki ka, habang lumalaki yung negosyo o yung team, natural lang na lumaki rin yung tool stack mo. Para sa isang small business, baka kailanganin mo na yung Canva Pro para sa brand kits, isang paid plan sa Buffer or Hootsuite para mas marami kang accounts na ma-manage, at isang dedicated tool tulad ng Trello o Asana para sa team collaboration. So ngayong alam nyo na ang lahat ng ito, ano kaya yung numero 1 pagkakamali na kailangan yung iwasan bilang mga nagsisimula pa lang? Ang sagot ay tool overload. Ito yung sakit ng pag-ipon ng napakaraming apps na hindi naman ginagamit o yung pagpili ng tool bago pa man malinaw yung strategy mo. Ang resulta, kalituhan, sayang sa pera, at mas bumabagal pa yung trabaho mo, eksaktong kabaliktaran ng goal natin. At ito na yung pinakamahalagang iiwan ko sa inyo. Tandaan nyo to. Hindi mo kailangan ng komplikado at mamahaling software para makagawa ng professional na trabaho. Ang kailangan mo ay yung tuloy-tuloy at disiplinadong paggamit ng mga simpleng tools na tama para sa sistema mo. Dahil sa huli, ang sistema at ang disiplina, hindi ang pinakabagong app ang siyang magbibigay sa'yo ng tunay na resulta.